Gandang araw mga boss, ang problema ni customer makalampag itong sasakyan niya tapos malalim pa yung brake pedal at mahina din yung handbrake. Mag-road test muna kami. Sana tulungan ako ng Diyos. Matrace ko yung problema ni customer. Napacheck up na kasi ni customer itong sasakyan niya at ang nakitang sira, shock absorber, suspension bushing, rack and pinion, etc. Kaliwa? Kaliwa po. Sorry, sir. Saan pa kayo, sir? San Pedro po ako. San Pedro, Laguna? Opo. Ano bang model ito, sir? 2022 po. Ito, 22? Ilan ba tinakbo niya? Ano na po ito kasi ginagrab ko ito eh. Ilan? 131,000. Liit ng tinakbo, no? Opo. Kasi hindi po ako nagsasagad, sir. Labas po ako ng alas 5. Hindi ka pa nagsasagad nun, ha? Oo. Hindi po ako. Alas 5. 100 plus, ha? Oo, 131 na. 23 years pa lang. Opo. Napapasalamat talaga ako, Kuya Ray, sa Diyos na pinagkaloob niya kayo sa akin. Buti ka mo, sir, hindi ako kumagat na sa Banawe. Ang ginawa ko muna, Ano ba papalitan daw? yung busing daw, shock absorber, kung ano. Sige nga, yan. Sige nga. Sir. O yun, kita nyo. Sige nga, yan. Yan, sir, ano? Yung pagkalampag na. Dati po, wala yan. Yun, sir. Yan, hariko na. Diretso po. Balik tayo. Balik na. Kita nyo, alam nyo na agad. Samantalang yun doon sa ano, sinabihan ako sa Banawe. Ay, yung ano mo, yung suspension mo, mga bossing yan. Ano siya. Tapos may kinatok sa ilalim, yung pinion daw. Pag ano pala, sir, ano, pag umiinit na siya, tsaka lumalabas yung ano, no, yung ingay na malakas. Opo, yun. Yung unang biyahe natin kanina, wala akong gaano narinig. Opo, yun. Pag ganyan, sir, sa totoo lang, pag umiinit na siya, doon lumalabas yung ingay. Opo. Ang possible niyan, sir, sa shock absorber. Ganyan. Opo. Pero, check upin ko pa rin yung maigi. Opo, thank you po. Kasi, ang shock absorber kasi nagpapump eh, bumubomba yan eh. Yung lubak natin kanina na yun na ano ko, shock ng ganun tunog eh. Sa shock po. Opo. Eh no, rinig naman. Alam niyo mga boss, sa diagnose ko dito sa sasakyan ni customer, isa lang ang sira dito, yung shock absorber lang. Kasi kalampag lang naman yung naririnig ko, wala naman itong lagutukan. Rin naman, sir, sasabay ko na po yung ano, yung brake pad. Pa-check na rin po yung sa likod kasi ito lang po opportunity. Hindi pa nabuksan yan? Hindi pa po. Bakit? Sinabihan ko nga yung ano, sabi ko, kuya, pwede bang maki-check up mo kung, hindi yan, matagal po yan. Hindi yan, hindi pinag-uusapan yun kasi kapag yung preno hindi mo nililinis, kasi pag tumigas na yung brake pad, talagang kaya niyang panipisin yung rotor disc o kaya yung ano, yung brake drum mo kung sa brake shoe ang may problema. Kaya dapat nililinis talaga yung preno. Magti 3 years na to. Wala, hindi napaklas yan, hindi mo na nalinis. Eh kaya naman pala mahina na yung handbrake nito. Tapos yung brake pedal niya malalim na pag inapakan mo. Tapos makakarinig ka pa ng sipol pag binitawan mo yung brake pedal. Yun naman pala mag 3 years na hindi pa napaservisan itong mga preno niya. Lakas power! Kaya sinabihan ko si customer na mas importante na unahin kong gawin yung preno nito. Kasi nga malalim na yung brake pedal niya at mahina na nga yung handbrake. Magsisimula ako dito sa brake pad para ma-check up ko yan kung okay pa yung kapal niya. Pag okay pa, hindi ko na muna pagastusin si customer. Linisan ko lang muna itong brake pad niya. Ayan mga boss, tinanggal ko na itong brake caliper. Tapos yung sliding pin bolt niya, okay naman. Parang kulang lang sa grasa. Kaya ang gagawin ko dyan, tatanggalin ko itong sliding pin bolt, linisan ko yan. Tsaka ako papahiran ng grasa. Alam niyo mga boss, nung tinanggal ko itong brake pad niya, akala mo bakal na sa tigas eh. Sa itsura pa lang yun. Pati sa kulay niya, makikita mo agad na talagang matigas na itong brake pad niya eh. Kaya tubig ang gagamitin kong panlinis dyan mga boss para itong brake pad niya maglalike yan. At mapapansin nyo yung parang tanso-tanso dito sa brake pad after ko malinis yan. Nakita nyo naman, stuck pa itong brake pad ni customer. At yung lining niyan, makapal pa. Kaya gamit itong liha, tsatsagain kong matanggal yung tumigas dito sa ibabaw ng brake pad ni customer. Isa rin kasi sa dahilan mga boss, kaya mahina yung preno mo kapag itong brake pad mo, yung ibabaw niya bukod sa matigas na, makintab pa. Pag inapakan mo yung brake pedal mo, may possible itong brake pad dumulas siya sa rotor disc.
Na-experience ko na yan mga boss, kaya nga alam ko kung anong gagamitin kong panlinis pag ganitong matigas ang brake pad, tubig ang ginagamit ko dyan. Biro nyo, magtatatlong taon na walang linisan yan. Tignan nyo yung kulay ng brake pad niya mga boss, naglalight na siya. Tandaan nyo mga boss, malaking bagay din yung nagpapalinis kayo ng preno. Unang-una malalaman yung standing ng lining nyo kung makapal pa or hindi. Tapos kung meron siyang leak ng fluid or kailangan bang mag-adjust ng preno. Yun, mga ganun. Tapos manalangin kayo na yung taong gagawa ng sasakyan nyo maayos. Balik na ako sa trabaho mga boss. Kung makikita nyo itong sliding pin bolt nya, nililis ko na yan. Pati yung rubber boot nya, kung makita nyo, pinunasan ko na rin. Tapos gumamit ako ng sandpaper mga boss para dito sa rotor disc. Pasadahan ko yan mga boss para kung may kumapit na kalawang or dumi dito sa rotor disc matanggal. Tsaka ako ngayon punasan siya ng basahan. At pag okay na, malinis na yan, gamit ka na ngayon ng grasa, pahiram mo itong sliding pin bolt mo bago mo yan ilagay dito sa brake caliper holder nya. Pag nailagay mo na yung sliding pin bolt, dahil dalawa yan, itong isa, pahiran mo rin yan ng grasa mga boss. Pag okay na, tsaka mo yun ibalik dito sa brake caliper holder nya, yan yung sa taas. At ito na yung brake pad na nilinis ko mga boss, nakita nyo naman, light na siya. Kaya ilagay ko na yan dito sa brake caliper holder. Sa paglagay naman ng brake pad mga boss, madali lang yan. Kung makikita nyo yung tinuro ng daliri ko, dyan mo itatapat itong brake pad. Taas baba yan mga boss, ayan yung guide nya, tsaka mo itulak. O diba, nakabit mo na itong brake pad. At kung sa palagay mo, nailapat mo naman ng maayos yung pagkakalagay mo ng brake pad, o isunod mo nang ilagay yung brake caliper nya. Pag naitapat mo na ng maayos yan dito sa brake caliper holder, pwede mo na ngayon ilagay yung 2 bolt na number 14. Ipakapit mo na yan sa thread nya. Tapos gamit ka na ngayon ng socket wrench na number 14 mo. Tsaka mo ngayon i-final na yung higpit. Basta't siguraduhin nyo lang yung 2 bolt dito sa brake caliper nyo, nahigpitan nyo siya ng maayos. Pag okay na, huwag mo kalimutang mag-check up sa ginawa mo. At kung wala ka namang nakalimutan, pwede mo nang ilagay itong gulong. At gaya ng lagi kong paalala, pagdating dito sa mga nut, dyan madalas nagkakaroon ng problema. Nakakalimutang higpitan yung iba. Kaya lagi yung siguraduhin na nahigpitan nyo ng maayos yung mga nut dito sa gulong. Lipat naman ako dito sa kabilang side. Actually mga boss, same procedure lang naman din yung paggawa. Kaya lang maganda na rin makita nyo yung standing ng brake pad dito sa kabilang side. Para kung sakaling may problema sa brake caliper piston nya o kaya naman sa sliding pin bolt nya, alam nyo kung paano ko yung ginawa. Ipapihit nyo muna pakaliwa yung manibela para pag nagluwag kayo ng 2 bolt dito sa brake caliper na number 14, hindi kayo mahirapan. At dahil sa maluwag na yan mga boss, kamayin nyo na yan para mas mabilis yung matanggal itong 2 bolt dito sa brake caliper. Tsaka nyo ngayon iangat na itong brake caliper nyo at itong brake pad nya kung makikita nyo, makapal pa rin naman. Kaya lang yung sliding pin, medyo masikip siya, hindi ko siya maikot. Pag ganyan mga boss, gamit ka ng flat screw. Itulak mo palabas itong sliding pin dito sa holder nya. Hindi naman siya kinalawang, palitan ko lang ng grasa yan. Tapos yung sliding pin dito sa taas, ganun din gamit itong flat screw, itulak mo lang yan. O diba, tanggal mo na itong 2 sliding pin bolt nya. Tapos itong brake pad, dahil sa makapal pa yan, linisan ko lang yan gamit nga itong tubig tsaka liha. Sinubukan ko nga yan mga boss, linisan itong brake pad na hindi ko siya ginamitan ng tubig. Dumudulas lang itong liha sa sobrang tigas itong brake pad Kaya nga naniwala ako kay customer na halos 3 taon hindi pinalinis or pina-adjust itong preno niya. Kaya lang mga boss, delikado yon, lalo't malalim na yung brake pedal mo. Sa bagay, hindi ko naman masisi si customer dahil nga sa iniutos niya na sa mekaniko yan na gawin na itong 4 na preno. Kaya lang ang sagot sa kanya, okay pa naman daw itong preno niya. Kaya ang ginawa ni customer, lumipat siya ng pagawaan. Yun lang, masyado naman daw malaki yung estimate na binigay sa kanya. Kaya ang ginawa ni customer mula umaga hanggang hapon, hinanap niya na lang ako. At nang magkita nga kami, kung napanood niyo yung umpisa nitong video, di ba, nag-road test kami ni customer, tapos inalam ko kung ano diferensya ng sasakyan niya. At sa naging observation ko, hindi naman ganun kalala yung sira ng sasakyan niya, gaya na lang dito sa preno. Makapal pa naman yung brake pad niya. Kaya nga kung makikita nyo, yung brake pad niya, nilinisan ko lang yan. Pati itong sliding pin, nilinis ko lang yan, tapos papahiran ko lang yan ng grasa. Tapos yung pinoproblema niya nakalampag dito sa ilalim ng sasakyan niya, na-diagnose ko, shock absorber lang naman ang may problema dun. Kaya lang, mas inuna kong gawin itong preno niya. Dahil nga sa bukod sa mataas na yung handbrake nito or mahina na siya, ito naman brake pedal niya, malalim na yan pag inapakan mo. Tapos makakarinig ka pa ng singaw dito sa brake pedal niya. Balik na ako sa trabaho mga boss, kung makikita nyo na ilagay ko na yung isang brake pad.
Ito na yung pangalawang brake pad. Sa paglagay niyan mga boss, gaya ng sinabi ko, di ba? May guide dito sa brake caliper holder. Itapat nyo lang itong brake pad tsaka nyo itulak. At pag okay na yung pagkakalapat mo ng brake pad, pwede mo na ngayon ilagay itong brake caliper. Sa paglagay naman ng brake caliper mga boss, itatapat mo lang naman itong lagayan mo ng bolt dito sa sliding pin bolt ng brake caliper holder para may ilagay mo ng maayos itong dalawang bolt na number 14. Ayan mga boss, na ipakapit ko na siya sa thread niya, tapos gumamit ka ngayon ng socket wrench mo na number 14, tsaka mo ngayon i-final na yung higpit. At pag okay na yung pagkakahigpit mo ng dalawang bolt dito sa brake caliper, pwede mo na ngayon ilagay yung gulong. Basta't lagi nyo lang tatandaan, siguraduhin yung maayos yung pagkakahigpit ng mga nut dito sa gulong. Tandaan nyo mga boss, yung paglinis ko ng brake pad dito sa harapang gulong ni customer, malaking bagay yun para maganda yung kapit nung brake pad dito sa rotor disc. At dahil sa okay na ako dyan, dito naman ako sa likuran ng preno ni customer. Unang problema ni customer, itong handbrake niya. Wala na mga boss mahina na yung kapit niyan. Lambot na yung preno ito. 3 taon, di ba nabuksan to sir? 3 taon? Hindi pa po. Yung preno mo sa nila, wala na yun. Sinasabi ko nga na Gaan-gaan? buksan na, ayaw. Ayaw? Sino may ayaw? Yung Lalim ng preno oh. kita nyo? Tumutulog na nga. Lalim oh. Yung motor po. Tapos ito naman yung pangalawang problema niya. Pag binitawan yung brake pedal, meron siyang naririnig na singaw. Pasensya na kayo mga boss, mahaba itong video. Pakiabangan na lang sa part 2. At kung okay lang naman sa inyo, pasubscribe na rin itong channel ko. Maraming salamat.